babala. Ang kwentong maririnig mo ay mula sa mga paniniwala at salaysay na matagal nang ibinubulong sa dilim. Bawat lugar may tinatagong lihim, pero hindi lahat dapat mabunyag. Ang maririnig mo ngayon, isa sa kanila. Maligayang pagdating sa The 13th Scream. Mag-subscribe ka na at i-click ang bell icon. Tuwing linggo may kwento kaming ibabahagi na ayaw mong maranasan mismo. Magsimula na tayo sa isang kwentong hindi mo malilimutan. Hindi ko akalain na ang simpleng ekspedisyon ko ay magbubukas ng pinto sa isang kwento ng takot na matagal nang tinabunan ng panahon. Ako si Dr. Elias Moreno, isang archaeologist na nagpakadalubhasa sa mga sinaunang kabihasnan ng ating bansa. 2 taon na ang nakalipas nang marinig ko ang alamat tungkol sa isang lugar na tinatawag nilang Bungad ng Limot. Isang sagradong lugar na, ayon sa mga matatanda, ay nilamon ng gubat at panahon at kinalimutan ng lahat para sa sariling kaligtasan. Maraming beses kong sinubukan hanapin ang lugar na iyon. Sa bawat ekspedisyon, sa bawat hakbang sa kagubatan, tila ba may bumubulong sa akin na lumayo. May mga gabing habang nagkakampo kami, naririnig namin ang tila pag-iyak ng hangin sa gitna ng mga puno. Ngunit hindi ako sumuko. Sa kabila ng takot, sa kabila ng mga babala, tinuloy ko pa rin ang paghahanap. Nang sa wakas ay nahanap namin ang lugar, hindi ko inaasahan ang aking matutuklasan. Nasa gitna kami ng isang masukal na kagubatan sa isang maliit at halos di pinapansin na isla sa silangang bahagi ng Pilipinas. Ang lupa rito ay basang putik, ang hangin ay malamig at mabigat, at ang mga puno ay tila ba may sariling buhay. Parang pinagmamasdan nila ang bawat hakbang naming grupo. Sa bawat paghinga ko, parang may dumadampi sa aking batok, malamig at mabigat, na para bang pinagmamasdan kami ng libu-libong matang hindi nakikita. Sa gitna ng bungad, sa ilalim ng isang bumagsak na puno, napansin ko ang isang bagay na hindi natural. Isang lumang tela ang nakalibing sa mababaw na lupa, protektado ng makapal na ugat ng mga puno. Hindi ito basta-basta napansin. Tila sinadya ng kalikasan na itago ito sa mga mata ng sinuman. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, parang tinawag ako ng tela. Maingat ko itong hinukay at dinala pabalik sa aming base camp. Ang tela ay hindi ordinaryo, magaspang ang hibla, ngunit hindi nabubulok at may mga nakaukit na simbolo na hindi ko kailanman nakita sa alinmang sinaunang wika. Ang bawat hibla ng tela ay tila may dalang kasaysayan, isang kwentong gustong maibahagi, ngunit kinulong sa katahimikan ng panahon. Sa ilalim ng liwanag ng isang lumang lampara, pinag-aralan ko ang mga marka. Sa bawat tracing ko ng mga simbolo, unti-unti silang bumubuo ng isang kwento, isang kasaysayan na matagal nang nakalimutan. Ang mga letra ay parang nagsasayaw sa aking harapan, gumagalaw, nabubuhay, nagsasalita ng mga salitang hindi ko maintindihan ngunit nadarama ko sa aking kalamnan. Hindi ito kwento ng kabayanihan kundi ng isang kasamaan na sinadyang ilibing. Isinalaysay ng tela ang panahong bago pa man dumating ang mga Espanyol. Isang panahon kung saan ang mga isla ng Pilipinas ay pinaghaharian ng mga tribo, bawat isa pinamumunuan ng sariling datu. Bawat tribo ay may taglay na agimat at mutya na ginagamit nila bilang depensa laban sa iba. Ngunit gaya ng lahat ng may kapangyarihan, nauwi ito sa kasakiman. Nag-aagawan sila sa mga mutya, sa mga isla, sa dangal. Ang mga labanang ito ang nagdulot ng pagkapira-piraso ng mga sinaunang lupain. Habang iniisip ko ang mga eksenang ito, para bang naririnig ko ang mga yabag ng mga sinaunang mandirigma, ang ingay ng mga kampilan na nagsasalpukan,
Ang sigaw ng mga datu na nag-aagawan ng lupa at kapangyarihan. Sa isipan ko, nakita ko ang mga tribong naglalabanan sa gitna ng ulap ng alikabok at dugo. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isang tribo, isang maliit at halos maubos na tribo na nagpasya na gamitin ang lihim na karunungan ng kanilang angkan. Hindi sila kilala sa lakas o dami ng mandirigma, ngunit sa loob ng kanilang dugo ay dumadaloy ang sinaunang kaalaman, ang kakayahang tumawag ng nilalang mula sa kailaliman. Ang kanilang desperasyon ay nagbigay daan sa paglabag sa pinakabanal nilang mga batas. Habang sinusuri ko ang tela, tila bumibigat ang hangin sa paligid. Ang apoy ng lampara ay nanginginig at ang mga anino sa paligid ay gumagalaw na parang may sariling buhay. Ang malamig na hangin ay tila dumadampi sa aking batok at ang bawat paghinga ko ay may kasamang bigat na hindi ko maipaliwanag. Ngunit hindi ako tumigil. May kung anong nagtutulak sa akin na tapusin ang pagbasa na alamin ang katapusan ng kwento. Sa dulo ng kasulatan may isang imahen na nakaukit, isang dambuhalang nilalang, matangkad, matipuno, may malalaking pakpak at may naglalagablab na pulang mga mata. Ang balat nito ay tila pinaghalong dugo at abo, at ang mga kuko ay mahahaba at matutulis. Ang bibig nito ay nakanganga, puno ng matatalim at sanga-sangang ngipin. Sa paligid ng imahe, nakaukit ang mga salitang hindi ko maintindihan, ngunit ang isang bahagi ay malinaw, Balkarath, anak ng dilim. Ang presensya ng nilalang na ito ay parabang lumalabas sa tela, humihinga, dumadaloy sa hangin ng aking tent. Ang lamig sa paligid ay naging matalim, parang mga kutsilyong dumadampi sa aking balat. Ang mga anino sa sulok ng aking paningin ay gumagalaw at ang bawat kaluskos ng hangin ay tila mga yabag ng isang nilalang na matagal nang nakalimutan. Doon ko naintindihan, hindi ito alamat, hindi ito katang-isip, isa itong babala. Isang kasaysayan na sinadyang ilibing upang hindi na muling magising. Ngunit ngayon, sa aking mga kamay, narito ang katotohanan. At habang pinagmamasdan ko ang lumang kasulatan, isang malamig na kilabot ang gumapang sa aking likuran. Para bang sa muling pagbasa ko sa kanyang kwento, may kung anong matagal nang natutulog, ang unti-unting nagigising. Hindi ko napansin ang oras. Lumipas ang mga oras na parabang ilang segundo lamang. Ang lampara ay halos nauubos na ang langis. Ang apoy nito ay kumikislap-kislap, nag-aagaw buhay. Sa labas ng tent, ang kagubatan ay nanatiling tahimik, ngunit sa katahimikan na iyon, may nakatagong pangamba. Habang isinusulat ko ang aking mga natuklasan, isang matinis na tunog ang umalingaw-ngaw sa dilim. Isang sigaw, mahina, ngunit puno ng dalamhati, ang dumaan sa hangin. Tumayo ang balahibo ko sa batok. Alam kong hindi ako nag-iisa. Sa kabila ng takot, tiningnan ko muli ang tela. Sa ilalim ng huling linya ng kasulatan, isang babala ang nakaukit sa lumang wika. Isang pahiwatig na kahit hindi ko lubos maintindihan, ay malinaw sa kanyang mensahe. Ang magbubunyag ng lihim ay magsisindi ng apoy na hindi na mapapatay. At doon ko naramdaman, hindi ko lang binabasa ang kasaysayan. Binubuksan ko ang isang pinto na matagal nang isinara para sa ikabubuti ng lahat. Bago pa man dumating ang mga dayuhan, bago pa magtatag ng mga pangalan at hangganan sa mga isla ng ating bansa, ang Pilipinas ay isang kalipunan ng malalayang tribo. Iba't iba ang kanilang anyo, paniniwala at pamumuhay, ngunit may isang bagay silang pinagsasaluhan, ang uhaw sa kapangyarihan. Ang bawat isla, bawat ilog, bawat bundok at lambak ay sakop ng isang tribo. Ang bawat tribo ay may kanya-kanyang datu, pinuno ng kanilang lahi, tagapangalaga ng kanilang mga agimat at mutya.
mga hiyas at bagay na pinaniniwalaang may taglay na banal at mahiwagang lakas. Hindi lahat ng tribo ay pantay. May mga tribong kilala sa lakas ng kanilang mandirigma, may mga tribong bihasa sa salamangka, at may mga tribo namang nabubuhay lamang sa anino ng iba, laging nagtatago, laging nanginginig sa takot. Isa sa pinakamalalakas noon ay ang tribong Darhaya, ang mga tagapangalaga ng lupa. Ang kanilang agimat ay mula sa pinakamatandang puno sa kagubatan, kaya't sa bawat labanan, tila pinapanigan sila ng kalikasan. Sa kanila ang kakayahang gumawa ng muog mula sa lupa at magtago sa lilim ang mga sinaunang puno. Ang mga Darhaya ay kilala rin sa kanilang masinsinang pag-alaga sa kagubatan. Itinuturing ang bawat puno bilang buhay na anting-anting ng kanilang lahi. Sa kilid ng mga lawa at ilog na muhay ang tribong Lunawa. Sila ang mga anak ng tubig, mga taong marunong kumontrol ng agos at bagyo. Sa kanilang mga mutya, kayang pagsabugin ng mga alon upang iligaw ang mga kaaway at iligtas ang kanilang mga pamayanan. Ang kanilang pamumuhay ay nakasentro sa tubig. Ang mga tahanan nila ay nakalutang sa mga lawa at ang kanilang pagkain ay kinukuha mula sa biyaya ng ilog at dagat. Sa matataas na bundok kung saan ang hangin ay manipis at malamig, nanirahan ang tribong Silanak. Kilala sila sa bilis, sa lakas ng kanilang boses na kayang magpabagsak ng isang lalaki mula sa layo. Sa kanilang mutya, kayang palakasin ang hangin upang paboran ang kanilang mga pana at sibat. Ang mga Silanak ay bihasa rin sa pagmamasid mula sa matataas na lugar. Ang kanilang mga mata ay sanay sa pagbabasa ng kilusan ng kalikasan at sa mga tuyot at maiinit na lupain malapit sa mga bunganga ng bulkan, nandoon ang tribong Apunan. Sila ang mga tagapagsindi ng apoy, mga mandirigmang hindi natatakot sa init o panganib. Ang kanilang mga agimat ay naglalagablab, nagbibigay ng apoy na walang kayaang patayin ng tubig. Kilala sila bilang mga mahuhusay na panday, lumilikha ng mga sandatang hinulma sa apoy ng bulkan. Sa una, nabuhay ang mga tribong ito sa ilalim ng isang marupok na kapayapaan. Bawat isa ay nirerespeto ang teritoryo ng iba, nagkakasundo sa mga ritual at nagpapalitan ng kalakal sa mga panahon ng ani. Sa mga pagdiriwang, nagtitipon sila sa iisang pook sagrado kung saan nag-aalay ng dasal at handog sa mga espiritu ng kalikasan. Ngunit sa pagdaan ng mga taon, nagsimulang mabuo ang pagnanasa. Nais ng Darhaya ang mas marami pang lupa upang mapalawak ang kanilang kagubatan. Nais ng Lunawa ang kontrol sa lahat ng tubig upang masigurong hindi mauubusan ng biyaya ang kanilang lahi. Nais ng Silanak ang dominasyon sa himpapawid upang walang makalapit sa kanilang mataas na kaharian. At nais ng Apunan ang apoy na sumaklaw sa lahat upang ang kanilang kapangyarihan ay maging walang kapantay. Sa bawat mutya na mababalitaan nilang hawak ng ibang tribo, nadarama nila ang pagnanasa, isang bulong sa kanilang pandinig na nagsasabing sila lamang ang dapat magmay-ari. Hindi na sapat ang sariling agimat, hindi na sapat ang sariling lakas. Gusto nila ng higit pa. Unti-unti sumiklab ang mga tensyon. Isang gabi, isang espiya mula sa tribong Darhaya ang nahuli sa gitna ng poksagradong Lunawa, tinangkang agawin ng mutyang nakalubog sa pusod ng lawa. Sa bundok, isang utusan ng Apunan ang nahuling nagpapanggap na mangangalakal. Bit-bit ang balak na sunugin ang puno ng sagradong kagubatan ng Silanak. Mula sa simpleng hidwaan, naging lantaran ang pagnanakaw. Mula sa pagnanakaw, naging digmaan. Mula sa hilaga hanggang timog, sa bawat sulok ng lupaing nilikha ng kalikasan, pumutok ang mga labanan. Ang mga agimat at mutya, dating ginamit upang protektahan ng tribo, ay ngayoy ginamit para sirain ng iba.
Ang lupa ay nilamon ng dugo. Ang ilog ay nagkulay kalawang. Ang hangin ay umalingaw-ngaw ng sigaw ng mga nasusugatan. At ang apoy ay hindi na sumisilbi sa liwanag, kundi sa pagwasak. Sa bawat laban, may mga tribong bumagsak. May mga nayon na naging abo at may mga pook na tuluyang nilimot ng kalikasan. Ang kagubatan na minsang puno ng buhay ay naging sementeryo ng mga pag-aalitan. Sa gitna ng kaguluhan, unti-unting nalanta ang kalikasan. Ang mga puno ay nagsitumba, ang mga ilog ay natuyo, ang mga bundok ay nabiyak, at ang mga isla ay tila nilamon ng sarili nilang kasakiman. At sa likod ng lahat ng ito, sa anino ng kagubatan, may isang maliit na tribo na nakamasid. Isang tribo na hindi sumabay sa digmaan. Isang tribo na matagal nang may hawak ng isang mas matinding lihim. Isang lihim na, sa desperasyon, ay handa na nilang gamitin. Tahimik nilang pinagmamasdan ang pagguho ng mga dakilang tribo. Tahimik nilang iniipon ang kanilang lakas, hindi sa armas, kundi sa kaalaman. Hindi sila nangangarap ng lupain o kayamanan. Ang kanilang layunin ay ang kaligtasan, kahit ang kapalit nito ay ang pagbubukas ng pinto sa isang kadilimang matagal nang nakakulong sa kailaliman ng mundo. Sa pagpatak ng mga araw, lalong lumalim ang sugat sa pagitan ng mga tribo. Ang dating mga pag-uusap ng kapayapaan ay nauwi sa mga malamig na titik at lihim na pagtataksil. Hindi na mapigilan ang pag-init ng dugo ng bawat tribo. Hindi na sapat ang mga alituntunin ng mga ninuno upang pigilan ang galit na nagmumula sa puso ng bawat mandirigma. Nagsimula ang lahat sa isang tahimik na gabi sa gilid ng lawa ng tribong Lunawa. Isang espiya mula sa tribong Darhaya ang nahuli, pitpit ang isang sagradong mutya ng tubig. Ang mutyang ito, ayon sa paniniwala, ay nagbibigay ng kasaganaan sa buong lawa. Sa kanyang pagkahuli, nagdulot ito ng matinding kahihiyan at galit sa Lunawa. Kinabukasan, walang babala, sinalakay ng mga Lunawa ang isang pamayanan ng Darhaya na malapit sa kanilang hangganan. Hindi nagpalampas ang Darhaya. Sa ilalim ng gabing walang buwan, bumuo sila ng isang hukbo. Humakbang sila sa putikan, tinuligsa ang mga nasasakupan ng Lunawa at sinunog ang mga bangka na ginagamit sa pangangalakal. Sa bawat pagkiskis ng espada, sa bawat pagbukso ng tubig at putik, lalong lumalim ang puot sa pagitan nila. Sa itaas ng mga bundok, naramdaman ng tribong Silanak ang pag-alingaw-ngaw ng kaguluhan. Hindi sila nagtagal sa pagmamasid. Sa isang lihim na pulong, nagpasya ang kanilang mga matatanda. Oras na upang kunin ang sagradong hangin na pinanghahawakan ng Darhaya. Pinili nila ang gabi ng pinakamalakas na hanging habagat upang isagawa ang kanilang pagsalakay. Bumaba sila mula sa kabundukan, parang aninong hindi napapansin, at nilimas ang mga agimat na nakatago sa mga sinaunang puno ng Darhaya. Ngunit hindi natapos doon. Ang tribong Apunan na matagal nang tinitiis ang pagtaas ng presyo ng mga kalakal dahil sa pagkokontrol ng Lunawa sa mga ilog ay nagpasya na rin. Gamit ang kanilang apoy, sinalakay nila ang mga imbakan ng Lunawa. Sumiklab ang mga apoy na hindi agad mapatay at ang mga ani ng Lunawa ay naging abo sa loob lamang ng ilang oras. Mula sa hilaga hanggang timog, pumutok ang marahas na banggaan. Hindi na lamang simpleng pag-aagawan sa mutya ang dahilan ng digmaan. Pinalitan na ito ng paghihiganti, ng takot, ng pagnanasa sa kaligtasan. Ang bawat tribo ay nakaramdam ng takot na sila ang susunod na mabubura sa mapa, at sa takot na iyon, lalo silang naging mabangis. Ang mga mandirigma ng Darhaya ay gumawa ng mga kuta mula sa mga ugat ng puno, pinatibay ng sinaunang agimat ng lupa. Ang mga tagapagtanggol ng Lunawa ay nilason ang kanilang mga ilog upang sinumang dayo na uminom dito ay mamamatay sa loob ng ilang araw.
Ang mga silanak ay nagsanay ng mga batang mandirigma na may kakayahang sumibat mula sa mga ulap, mabilis at malupit na tila mga multo. Samantalang ang apunan ay nagpaunlad ng mga bagong sandata mula sa natutunaw na bato ng kanilang mga bulkan, hinubog sa init ng matinding apoy. Walang sino man ang ligtas. Sa bawat gabi, may mga kampo na naglalaho. Sa bawat umaga, may mga bangkay na natatagpuan sa tabi ng mga sapa at masukal na kagubatan. Ang kalikasan na dati nagbibigay ng buhay, ngayon ay naging libingan ng mga nahulog sa digmaan. Sa gitna ng walang humpay na digmaan, sumiklab pa ang mas malalaking pagtataksil. Ang ilang maliit na tribo sa kagustuhang mabuhay ay nakipag-alyansa sa mga mas malalakas na tribo. Ngunit sa huli sila rin ay pinagtaksilan, pinatay at kinuha ang kanilang mga yaman. Wala nang halaga ang salita ng isang tao. Wala nang bisa ang sumpa ng kapatiran. Ang tanging batas na namayani ay ang batas ng lakas. Dumating ang panahon na kahit ang mga banal na lugar, ang mga puok sagrado na dating pinagtitipunan ng lahat ng tribo upang manalangin, ay hindi na nirerespeto. Isang araw, isang sagradong puno ng silanak ang pinutol ng mga darhaya bilang simbolo ng kanilang tagumpay. Sa kabilang banda, isang dambanang bato ng apunan ang dinamihan ng tubig ng lunawa, inalisan ng apoy at itinuring na walang bisa. Ang mga ritual na dating nagpapalakas sa ugnayan ng mga tribo ay ginawang dahilan upang pagdusahan ang isa't isa. Sa halip na dasal ng pasasalamat, naging dasal ng sumpa at pagkapuot ang nangingibabaw sa bawat pag-aalay ng dugo. Ang lupa ay nagsimulang magbago. Ang mga kagubatan ay nalalagas. Ang mga ilog ay bumagal at nagkulay itim. Ang hangin ay naging mabigat at ang apoy ay nagiging itim at hindi na nagbibigay ng liwanag. Ang buong kapuluan ay tila ibinalot sa isang madilim na anino ng puot at kasamaan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang tribo na hindi pa rin lumalantad. Isang tribo na patuloy na nagtitipon, nagbabantay at nagbubuo ng isang desisyong magpapabago sa kasaysayan ng kapuluan. Hindi nila kayang lumaban ng harapan. Hindi nila kayang makipagsabayan sa mga hukbo ng darhaya, lunawa, silanak o apunan. Ngunit hawak nila ang isang lihim na kaya nilang ibalikwas ang digmaan sa isang iglap. Sa dilim ng kagubatan, sa ilalim ng mga ugat ng pinakamatandang puno, nagsimula na ang isang ritual. Isang matagal nang ipinagbabawal na seremonya. Isang sigaw sa dilim, isang bulong sa hangin. At sa bawat patak ng ulan na bumabagsak sa lupa, tila may sumasagot mula sa kailaliman ng mundo. Ang tribong ito, ang Arawon, ay hindi nakalimot sa kasaysayan ng kanilang mga ninuno. Nakatago sa kanilang alaala ang kaalaman tungkol sa isang sinaunang kasunduan, isang ritual na kaya nilang gamitin upang tumawag ng tulong mula sa isang nilalang na hindi mula sa mundong ibabaw. Isang nilalang na itinakwil ng Diyos, isang nilalang na ikinadena sa kailaliman ng lupa upang hindi na muling magising. Sa bawat paghampas ng kulog, sa bawat pagbulusok ng ulan, ang mga babayla ng Arawon ay binibigkas ang mga sinaunang salita. Mga salitang hindi na marunong bigkasin ng ibang tribo, mga salitang sinadyang kalimutan upang mapanatili ang balanse ng mundo. Ngunit ngayon, sa gitna ng pagkawasak at pagkagapi, handa silang isugal ang lahat. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ng mga babaylan ang pagnipis ng belo na naghihiwalay sa kanilang mundo at sa kailaliman. Sa bawat gabi, sa kanilang mga panaginip, nakikita nila ang anino ng isang dambuhalang nilalang na naglalakad sa gitna ng nasusunog na kagubatan, nag-iiwan ng pagkawasak sa bawat yapak. Hindi na sila magtatagal. Hindi na rin magtatagal ang mundo ng mga tribo. Isang huling pag-asa, isang huling sigaw sa gitna ng digmaan.
isang desisyong magbibigay buhay o tuluyang magdadala ng wakas sa lahat. Ang pagguho ng mga tribo ay dumating tulad ng isang unos na walang pag-uurong suli. Sa bawat pag-ikot ng araw, lalong dumudugo ang kalikasan at ang bawat tribo ay nauuwi sa pagkalimot. Ang lupaing minsang pinagpala ng kapayapaan at kasaganahan ay ngayon naging isang larangan ng walang katapusang pagpatayan. Nagsimula ang lubusang pagbagsak sa isang madugong pag-atake ng tribong Darhaya sa mga pook sagrado ng Lunawa. Sa gabing ang buwan ay natakpan ng makapal na ulap, sinalakay nila ang gilid ng lawa. Hindi sila dumaan sa karaniwang daan, kundi nilusong ang mga palikulikong sapa sa kagubatan, gamit ang agimat ng lupa upang gawing malambot at maputik ang mga daan ng mga bantay. Nang abutan nila ang mga pamayanan ng Lunawa, walang sinayang na oras. Sinunog nila ang mga bahay na nakalutang sa tubig, pinatay ang mga nahuling bantay, at kinuha ang mga natitirang mutya. Ang Lunawa sa kabila ng pagkabigla ay hindi nagpatinag. Tinipon nila ang lahat ng natitirang mandirigma at naglunsad ng pag-atake pabalik. Sa kanilang galit, tinawid nila ang mga ilog at sinalakay ang mga lupain ng Darhaya. Ginamit nila ang tubig bilang sandata. Pinahaan nila ang mga kuta ng Darhaya, sinira ang mga taniman at pinatay ang mga kalabaw at mga hayop na ginagamit sa digmaan. Sa bawat tagumpay ng Lunawa, ang kabayaran ay ang pagbaha ng dugo ng kanilang kaaway. Habang nagaganap ang banggaan sa pagitan ng Darhaya at Lunawa, hindi rin nagpakababa ang Silanak. Mula sa matataas na bundok, nagpadala sila ng mga hukbo na nagbaba ng mga naglalagablab na sibat. Sa isang mabilis at marahas na pagsalakay, sinalakay nila ang mga kampo ng apunan na nasa gilid ng bulkan. Sa isang gabi, ilang dosenang kampo ang pinulbos ng apoy at hangin. Hindi nagpatalo ang apunan. Ang apoy mula sa bulkan ay naging kanilang kakampi. Gumawa sila ng mga bagong sandata, mga sibat na may dila ng apoy sa dulo. Ginamit nila ang mga ito upang sunugin ang kagubatan ng Silanak. Pinilit ang mga mandirigma na bumaba sa mga lambak kung saan madali silang patayin. Ang kalikasan ay lumaban din. Ang mga bundok ay nagbagsak ng lupa at bato. Ang mga ilog ay nag-umapaw. Dinadala ang mga bangkay ng mga namatay sa digmaan. Ang mga hayop ay nagtakbuhan. Iniwan ng mga kagubatan na ngayon ay naging sementeryo ng kasakiman ng tao. Habang ang bawat tribo ay abala sa pagwasak ng isa't isa, lalong naging mahina ang kanilang depensa. Hindi na nila alintana ang pagdami ng sakit, ang pagkauhaw dahil sa kontaminadong ilog o ang gutom na dumarating matapos masunog ang mga taniman. Sa bawat kampo, naroon ang amoy ng nabubulok na katawan at nasusunog na kahoy. Ang mga bata na dati naglalaro sa mga baybayin ay ngayon nagtatago sa mga guho ng kanilang mga tahanan. Ang mga matatanda, sa halip na ituro ang karunungan ng kanilang lahi, ay naglalakad ng walang patutunguhan, mga matay basang-basang sa luha ng pagkatalo. Ang mga dating magigiting na datu ay naging mga anino ng kanilang dating sarili. Marami sa kanila ang namatay sa digmaan. Ang iba naman ay nabaliw sa takot at pagsisisi. Ang mga babaylan na minsang nag-uugnay sa mga espiritu ng kalikasan ay ngayon nagmumungkahi na lamang ng mga madugong ritual para lamang humingi ng tulong sa mga espiritong hindi nila lubusang nauunawaan. Wala nang sagrado, wala nang pag-asa sa pagitan ng mga tribo. Sa isang bahagi ng kagubatan, habang naglalaban ang mga natitirang mandirigma, may isang malaking labanan ang sumiklab. Ang Darhaya, sa huling pagtatangka, ay pinagsanib ang lakas nila kasama ang ilang nalalabing puwersa ng apunan upang subukang wasakin ang pinakakalaban nilang tribo, ang Lunawa. Sa tabi ng lawa, nagtipo ng daan-daan na mandirigma.
Ang hangin ay mabigat, amoy ng usok at dugo. Sa unang putok ng tambuli, sumugod ang hukbo ng darhaya at apunan. Sa bawat palo ng espada, sa bawat pagsiklab ng apoy at hampas ng tubig, lumipad ang dugo at sigaw sa ere. Nagtagpo ang mga mandirigma ng lupa, tubig, apoy at hangin sa isang halimaw na salpukan. Ang labanan ay tumagal ng 3 araw. Sa unang araw, nakalamang ang darhaya at apunan. Sa ikalawang araw, nakabawi ang lunawa sa tulong ng ilang tagong hukbo ng silanak na bumaba mula sa kabundukan. Ang lupa sa paligid ng lawa ay nabalot ng duguang putik at ang hangin ay puno ng abo at luhang hindi na maibalik. Ngunit sa ikatlong araw, nagsimula ng bumigay ang lahat. Ang lupa ay nabiyak sa ilalim ng bigat ng pagkawasak. Ang tubig ng lawa ay nahaluan ng dugo. Ang apoy ay sumiklab sa mga bangkay. Ang hangin ay napuno ng mga sigaw ng namamatay at mga huling bulong ng mga nabubuhay. Wala nang nanalo, wala nang nakaligtas na tribo na buo pa. Ang dakilang 4 na tribo ay nauwi sa abo at alaala. Sa gitna ng kapatagan ng pagkawasak, makikita ang mga dating makapangyarihang datu na nakadapa sa putikan, walang armas, walang pag-asa. Ang mga bata na isinilang upang mamuno balang araw ay walang buhay na nakahandusay sa tabi ng kanilang mga ina. Ang mga babaylan sa huling sandali ay tumingala sa langit at humiling ng awa na hindi kailanman dumating. At sa pinakatahimik na oras matapos ang digmaan, habang ang ulan ay unti-unting bumubuhos sa nasusunog na kagubatan, may bumangon sa dilim. Mula sa pinakaloob ng gubat, sa lugar kung saan natitira pa ang mga pinakamatatandang puno, isang ritual ang sumapit sa sukdulan nito. Ang tribo ng Arawon sa kanilang huling sandali ay natapos ang seremonya. Ang lupa ay lumindol. Ang hangin ay tumigil sa pag-ikot at mula sa bitak ng lupa, isang ungol ang umalingaw-ngaw. Isang ungol na hindi mula sa hayop, hindi mula sa tao, kundi mula sa isang bagay na mas matanda pa sa mga unang alaala ng sangkatauhan. Nagising ang nilalang. Ang kalangitan ay kumulog ng malakas, parang buong kalikasan ay nagbabadya ng isang sumpa. Ang mga ulap ay bumaluktot, at ang hangin ay nagdala ng isang matinding amoy ng asupre at dugo. Mula sa gitna ng bitak sa lupa, unti-unting sumungaw ang isang anino. Malaki, hindi may paliwanag ang hugis, ang palat ay parang pinagtagpi ng abo at putik. Sa likod nito, pumuka ang malalapad na pakpak, dumadagundong ang bawat kumpas sa kawalan. Ang mga mata nito ay nagliliyab ng matinding pulang liwanag, at sa bawat titig, nararamdaman ng lahat ng nilalang ang bigat ng isang sinaunang galit. Sa bawat hakbang ng nilalang, ang lupa ay umiiyak, ang mga natitirang puno ay nalalanta, at ang hangin ay nagdadala ng bulong ng kamatayan. At sa pagmulat ng kanyang naglalagablab na pulang mga mata, nagsimula ang bagong yugto ng kadiliman, isang yugto na walang sinuman ang makakaiwas. Sa gitna ng bumagsak na mundo ng mga tribo, habang ang huling mga sigaw ng mga mandirigma ay nilalamon ng ulan at abo, lihim na umuusad ang huling hakbang ng tribong Arawon. Mula sa pinakasulok ng kagubatan, sa ilalim ng lilim ng mga sinaunang puno na hindi pa natutumba ng digmaan, sinimulan nila ang isang ritual na matagal nang ipinagbawal maging sa pinakamadilim na panahon ng kanilang kasaysayan. Ang mga natirang babaylan ng Arawon, saklot ng putik at dugo, ay nagtipon sa isang sagradong guwang sa lupa. Sa paligid nila ay nakahanay ang mga lumang agimat at mutya, basag-basag, ngunit may latak pa ng sinaunang lakas. Sa gitna ng bilog, isang lumang bato
Itinuring na pusod ng kanilang sinaunang kapangyarihan ang siyang naging altar ng sakripisyo. Hindi sila nag-aksaya ng oras. Alam nilang bawat tibok ng puso ay naglalapit sa kanila sa ganap na pagkawasak. Lumapit si Datu Magani, ang pinakahuling pinuno ng Arawon. Hawak niya sa bisig ang isang batang babae, ang kanyang sariling anak, si Dayang Alina, ang huling pag-asa at ang magiging kabayaran. Ang mga mata ni Alina ay walang muwang, puno ng tiwala sa kanyang ama. Sa paligid, naroon ang mga nalalabing Arawon, lahat ay nakaluhod, dumadalangin, umiiyak. Hindi na lamang ito para sa kanilang tribo, ito ay para sa paghihiganti, sa katarungan, sa pag-asa na kahit sa pagwasak ay may maiiwang marka ang kanilang lahi. Sinimulan ng mga babaylan ang pagbigkas ng sinaunang inkantasyon, mga salitang walang katumbas sa mga wika ng tao, mga salitang may bigat at bisa na kayang bumasag ng pagitan ng mga mundo. Lumakas ang hangin, ang lupa ay bahagyang lumindol, ang mga sulo na nakapalibot sa guwang ay nagsimula ng magliyab ng bughaw na apoy. Sa bawat pagbuka ng bibig ng babaylan, parang may dumadaloy na malamig na hangin mula sa kailaliman. Si Datu Magani, sa gitna ng luha at panginginig, ay itinaas ang sinaunang punyal. Hinubog mula sa bato ng bulkan, pinalamutian ng mga sagradong ukit. Alam niya ang hinihingi ng ritual, ang dugo ng pinakaminamahal, isang dalisay na kaluluwa upang buksan ang daanan. Sa iisang hiyaw na pinaghalo ng pag-ibig, pighati at desperasyon, ibinaon niya ang punyal sa puso ng kanyang anak. Ang sigaw ni Alina ay umalingaw-ngaw sa kagubatan, humalo sa kulog at bumangon sa mga ulap. Dumagundong ang lupa. Ang sagradong bato ay nagkabitak-bitak at mula sa mga bitak ay sumirit ang makapal, maitim na usok. Ang dugo ni Alina ay umagos papunta sa guwang, sumanib sa usok at unti-unting nagbigay hugis sa isang anino. Ang lupa sa paligid ng altar ay kumilos, gumapang ang mga ugat ng puno at parang lumuluhod sa bigat ng kadiliman. Isang nilalang na mas matanda pa sa pinakamatandang puno, isang halimaw na isinumpa at ikinadena sa kailaliman noong unang panahon pa lamang. Balkarath, ang anak ng dilim. Sa bawat segundo, lumalalim ang pagbitak ng lupa. Ang mga babaylan sa huling bahagi ng kanilang ritual ay isinakripisyo rin ang kanilang sarili, sinaksak ang kanilang mga dibdib upang ipuno ang hangin ng huling dalang enerhiya. Isang matinis na sigaw, parang pagsilang at pagpatay ng sabay, ang sumabog mula sa gitna ng seremonya. Mula sa usok, bumangon ang Balkarath. Ang katawan niya ay halos 2 ulit ang laki ng pinakamalaking mandirigma. Ang balat niya ay kulay abo, parang pinagtagpi-tagping abo at bulok na laman. Ang kanyang mga pakpak, malapad at parang balat ng paniki, ay nagbabadya ng pagkalat ng kadiliman. Ang mukha nito ay wala ng bahid ng sangkatauhan, mahahabang sungay, mga mata na naglalagablab sa pulang liwanag. Bibig na puno ng matutulis na ngipin na parang naglalaway sa gutom. Sa unang pagbukas ng kanyang mga mata, pumulandit ang pulang liwanag na tila sumunog sa mga kaluluwang nandoon. Ang unang pagkain ng Balkarath ay ang mismong mga Arawon na tumawag sa kanya. Wala siyang pinili. Bata, matanda, babaylan, datu, lahat ay nilamon ng kanyang gutom. Ang kagubatan ay napuno ng mga hiyaw ng takot, ng sakit, ng pagkasindak. Ang mga puno ay nagsibagsakan, ang mga hayop ay nagtakbuhan palayo, ang mga ulap ay naging itim sa kapal ng usok. At pagkatapos, nang wala nang natira kundi ang bangkay ng sagradong puno at ang abo ng tribong Arawon, bumaling si Balkarath sa mundo sa labas ng gubat. Sa kanyang paglalakad, ang lupa ay nabibitak. Ang mga puno ay nalalanta at natutumba. Ang mga hayop ay nagtatakbuhan. Ang mga ibon ay bumabagsak mula sa langit.
Ang sumpa ng kadiliman ay muling isinilang sa mundo. At sa unang pagyangaw ni Balkarath, sa unang sigaw na gumapang sa bawat sulok ng kapuluan, nagsimulang magbago ang ilan sa mga buhay na nilalang. Ang mga sugatan sa digmaan na nakaligtas ay nagsimulang kumilos ng kakaiba. Ang kanilang balat ay tumigas. Ang kanilang mga ngipin ay tumalim. Ang kanilang mga mata ay kumislap ng pula. Sila ang unang mga aswang, hindi sa pamamagitan ng kagustuhan, kundi sa pamamagitan ng sumpang ibinuga ng nilalang na dapat sanay nanatiling nakakulong magpakailanman. At sa pagpasok ng unang gabi ng bagong yugto ng kadiliman, ang kapuluan ay humarap sa isang takot na hindi kailanman inakalang magbabalik mula sa kailaliman ng nakalimutang kasaysayan. Ang mga aswang sa unay iilan, ngunit sa bawat kagat, sa bawat patak ng dugo ay nadaragdagan. Sa mga nayong nilisan ng mga digmaan, sa mga kagubatang naiwan ng pagkawasak, sa bawat madilim na kanto ng kalikasan, nagsimulang mamuhay ang mga nilalang ng kadiliman. At sa trono ng anino, sa gitna ng bumagsak na kagubatan, si Balkarath ang naging hari ng bagong mundo ng takot. Mula sa unang sigaw ni Balkarath, kumalat ang lagim na parang apoy sa tuyong damuhan. Ang mga isla na nooy nilamon ng digmaan. Ngayon ay dahan-dahang bumabalot sa bagong anyo ng takot. Takot na hindi nagtatapos sa espada, apoy o baha, kundi takot na nabubuhay sa dilim, sa katahimikan at sa dugo. Sa mga unang gabi matapos ang pagsilang ni Balkarath, mga alingaw-ngaw ng kababalaghan ang nagsimulang kumalat. Sa mga guho ng mga dating pamayanan, mga mandirigma na dapat sanay patay na ay muling naglalakad, hindi upang lumaban kundi upang mangaso. Isang mangingisdang sugatan, halos walang malay mula sa isang naunang labanan, ay nagtangkang bumangon mula sa kanyang pagkakadapa. Ngunit sa kanyang pagbuka ng mga mata, ibang mundo na ang kanyang nadatnan. Ang mga puno ay tila nagmamasid, ang hangin ay mabigat at malamig, at sa kanyang paghinga naramdaman niya ang matinding uhaw, hindi sa tubig kundi sa dugo. Dahan-dahan ang kanyang mga kuko ay humaba, ang kanyang mga ngipin ay tumulis, at ang kanyang balat ay kumapal. Nagkaroon ng kulay abong tila nasunog sa apoy. Hindi naglaon. Ang iba pang mga sugatan, mga naulila at mga nawawala ay nagsimulang magbago rin. Sa bawat kagat, sa bawat sugat na nadungisan ng sumpa ni Balkarath, isang bagong nilalang ng kadiliman ang bumabangon. Ang mga unang biktima ay ang mga naiwan sa mga nayon, mga matatanda, mga bata, mga babaeng nagtatago sa mga guho. Ang gabi ay naging lugar ng kalbaryo. Ang mga bahay na dati kanlungan ay ngayon naging mga pinagmumulan ng mga sigaw ng takot. Sa isang nayon sa paanan ng bundok, isang grupo ng mga nakaligtas ang nagtangkang magtago sa ilalim ng isang abandonadong templo. Akala nila ay ligtas sila roon sapagkat ito ay sagrado. Ngunit dumating ang unang gabi ng pagyangaw, isang tunog na hindi nila maipaliwanag, isang pagsipol ng hangin na may kasamang malalim na unggol. Isa-isang nawala ang mga bantay. Isang iglap lang, ang katahimikan ng gabi ay naputol ng matutulis na hiyaw. Nang sinubukan nilang lumabas, nakita nila ang mga katawan ng kanilang mga kasama. Nakahandusay, wala ng buhay, at sa ibabaw ng bawat bangkay ay bakas ng mga kagat na hindi gawa ng hayop o tao. Sa kabilang dulo ng kapuluan, ang isang maliit na pamayanan ng Silanak na nagtangkang muling bumuo ng kanilang nayon ay sinalakay. Hindi nila nakita ang dumarating na panganib. Ang una nilang naramdaman ay ang paglamig ng hangin at ang amoy ng bulok na laman na sumisingaw sa dilim. Nang magpakita ang mga nilalang, sila ay mabilis, malalakas at walang awa. Hindi sila lumalaban para sa lupa o yaman. Sila ay kumakain, nagpaparami
at nagiiwan ng bangkay upang maging isa sa kanila. Ang mga mutya at tagimat na dati proteksyon laban sa karaniwang panganib ay walang bisa sa harap ng mga aswang. Sa bawat pagdarasal, sa bawat sigaw para sa mga ninuno, ang tanging tugon ay ang malamig na dampi ng kamatayan. Habang patuloy na kumakalat ang lagim, nagsimulang magkaisa ang ilang natitirang mga tribo. Hindi na nila kayang mag-isa. Ang dating kaaway ay naging kakampi. Ang dating lupaing pinag-aawayan ay naging kanlungan. Sa gitna ng kagubatan, isang lihim na pulong ang naganap. Ang mga natirang mandirigma ng Darhaya, Lunawa, Silanak at Apunan ay nagtipon. Hindi para pag-usapan ang kapangyarihan, kundi para pag-isipan kung paano mabubuhay. Nangako sila ng pansamantalang kapayapaan. Hindi na importante ang agimat, hindi na mahalaga ang mutya. Ang mahalaga ay ang apoy na hindi mamamatay, ang tapak na hindi bibitiw, at ang panalangin na baka sakaling marinig pa ng mga sinaunang espiritu. Naglatag sila ng mga bitag sa mga daanan ng gubat. Gumawa sila ng mga palatandaan sa mga puno upang magbigay babala sa mga naglalakad sa dilim. Nag-ukit sila ng mga sinaunang simbolo ng proteksyon, bagaman alam nilang maaaring hindi ito sapat. Sa gabi, sila ay nagbabantay ng salitan. Ang bawat liwanag ng sulo ay parang isang munting pag-asa sa gitna ng dagat ng kadiliman. Ngunit kahit anong gawin nila, ang kadiliman ay patuloy na kumakain sa kanilang paligid. Sa bawat araw na lumilipas, ang gabi ay mas humahaba, ang hangin ay mas lumalalim sa lamig, at ang pag-asa ay unti-unting namamatay. Isang gabi habang nakatago ang isang maliit na grupo ng mga natitirang Darhaya sa isang kuweba, narinig nila ang mababagal ngunit mabibigat na yabag sa labas. Walang ingay ng mga ibon, walang huni ng kuliklik. Tanging ang mabangis na paghinga ng kung anumang nilalang ang lumalakad sa dilim. Isa sa kanila ang sumilip at nakita ang isang nilalang na kalahating tao, kalahating hayop. Ang balat ay basag-basag na parang pinagtagpi-tagping abo. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa pula, hindi na sila naghintay pa. Sila'y nagdasal at nagsanib lakas upang ipagtanggol ang kanilang huling kanlungan. Ngunit walang armas na gawa ng tao ang kayang tumigil sa halimaw. Isa-isa silang bumagsak at sa bawat pagbagsak, nadaragdagan ang bilang ng kadiliman. At sa gitna ng lahat ng ito, mula sa pinakamadilim na bahagi ng kagubatan, nakamasid si Balkarath, tahimik, nagbabantay, nag-aabang ng tamang oras upang lumusob sa huling liwanag ng mundo. At kapag dumating ang tamang oras, walang makakaligtas sa pagyakap ng kadiliman. Pagkalipas ng maraming gabi ng pagkalat ng mga aswang, hindi na lamang iilang nayon ang nadamay. Ang bawat sulok ng kapuluan ay nagsimulang lamunin ng kadiliman. Ang mga ilog, bundok, kagubatan at baybayin, lahat ay naging mga libingan ng mga nadapuan ng sumpa. Sa hilagang bahagi ng pulo, ang isang malaking pamayanan na dating kilala sa kasaganaan ng kanilang ani ay napuno ng lamay. Sa unang gabi ng pagyangaw, mahigit kalahati ng populasyon ang nawala. Sa ikalawang gabi, ang mga natira ay nagmistulang hayop na nagtangkang magtago sa ilalim ng mga lupa at kuweba. Ngunit kahit ang lupa ay hindi naging sapat na kanlungan, isang batang babae ang natagpuan ng isang matandang babae sa gitna ng gubat. May dugo sa katawan at nanginginig sa takot. Sa kanyang mga mata ay makikita ang matinding takot at isang bagay na mas malalim pa, ang unang bakas ng sumpa. Ilang araw lamang ang lumipas, siya rin ay nagsimulang magbago. Ang balat niya ay pumusyaw, ang kanyang mga kuko ay naging matalim, at ang kanyang hininga ay bumigat at kumapal ng amoy ng patay na laman. Sa timog, sa mga baybayin kung saan dating naglalayag ang mga lunawa,
Ang mga mangingisda ay nagising sa mga sigaw ng kanilang mga kasamahan. Ang mga bangka na nakadaong sa baybayin ay unti-unting kinakain ng apoy habang ang mga nilalang ng kadiliman ay umahon mula sa tubig. Lumalangoy na parang mga aninong walang kinikilingan. Isang pamilya ang nagtangkang tumakas gamit ang bangka, ngunit sa kalagitnaan ng laot, mula sa ilalim ng tubig ay dumaan ang mga nilalang. Hinihila sila pababa isa-isa. Ang dagat na dati nagbibigay ng buhay ay ngayoy naging dagat ng kamatayan. Sa mga kabundukan ng Silanak, hindi na lamang ang malamig na hangin ang kinatatakutan. Sa bawat ulap ng hamog na bumabalot sa mga lambak, kasabay ang mga aninong mabilis na dumaraan, nagdadala ng sakit at kamatayan sa bawat pamayanan na kanilang nadaraanan. Ang mga mandirigmang Silanak na sanay sa mabilisang galaw ay nagapi ng bilis ng mga bagong halimaw. Hindi sapat ang kanilang mga pana at sibat. Ang bawat labanan ay nauuwi sa pagtagilid ng mga kabataan at matatanda sa lupa at pagkatapos ay nabubuhay muli bilang isa sa mga nilalang. Sa kanlurang bulubundukin, ang tribong Apunan ay nagtangkang bumuo ng isang huling depensa. Gumawa sila ng mga bitag, naglatag ng mga patibong, at nagbantay gamit ang apoy na nagmumula sa mga bulkan. Sa loob ng ilang gabi, nagtagumpay sila, ngunit ang kadiliman ay matyaga. Dumating ang isang gabi ng malakas na ulan. Ang mga apoy ay napawi, ang mga bitag ay nasira sa baha, at sa dilim, walang naririnig kundi ang pagsinghot ng mga nilalang na naghanap ng bagong biktima. Isa-isa silang nawala hanggang wala nang natira kundi ang abo ng kanilang mga pangarap. Ang mga dating bayani ng bawat tribo ay bumagsak, hindi sa kamay ng karaniwang kalaban, kundi sa kagat ng mga nilikhang hindi nila maunawaan. Habang kumakalat ang kadiliman, may mga nagsimulang umasa na lamang sa mga kwento. Mga alamat tungkol sa mga sinaunang espiritu na maaring tumulong kung tatawagin sa tamang paraan. Sa mga yungib, sa mga sira-sirang templo, nagsimula silang magdasal sa mga matagal ng limot na Diyos. Ngunit sa ilalim ng anino ng Balkarath, ang mga panalangin ay parang mga bula ng hangin, naglalaho bago pa makarating sa langit. Sa isang tagong na yun, pinangunahan ng isang matandang babaylan ang isang ritual ng desperasyon. Nagalay sila ng lahat ng natitirang agimat, ng lahat ng mutya at kahit ng ilang sariling dugo upang humingi ng tulong sa kalikasan. Ngunit ang tanging sumagot sa kanila ay ang malamig na ihip ng hangin. Isang gabi habang ang mga bituin ay nagkukubli sa likod ng makakapal na ulap, isang malaking hukbo ng mga aswang ang dumaan sa gitna ng kapuluan. Parang isang ilog ng mga anino, nilamon nila ang lahat ng nayon, lahat ng pananim, lahat ng nilalang. Walang nakaligtas. Ang ilang natirang tao ay nagtangkang magtago sa mga kuweba, sa ilalim ng mga ugat ng puno, o sa ilalim ng mga guho ng dating mga templo. Ngunit ang mga aswang sa kanilang bagong likas na abilidad ay naaamoy ang bawat batak ng dugo, bawat tibok ng puso. Sa paglipas ng mga buwan, ang dating sigla ng kapuluan ay nawala. Ang mga puno ay natuyo, ang mga ilog ay nagkulay itim, at ang lupa ay naging malamig at pitak-pitak. At sa pinakatuktok ng bundok kung saan ang mga ulap ay parang umaapaw na abo, nakaupo si Balkarath. Hindi siya kumikilos gaya ng kanyang mga alagad. Hindi niya kailangang mangaso. Siya ang ugat ng kadiliman, ang pinagmumula ng lahat ng lagim. Mula sa kanyang trono ng apo at puto, minamasdan niya ang kabuuan ng kanyang kaharian ng takot. Tahimik. Walang iniwang pagsisigaw, walang iniwang pag-asa. At ang kapuluan, ang bansang minsang pinagbuklod ng kalikasan at mutya, ay ngayon isang aninong nilamon ng sumpa. Ngunit sa pinakailalim ng kalikasan, sa mga lugar na hindi pa naaabot ng kadiliman, may mumunting apoy pa rin na nagliliyab.
mga apoy ng pag-asa, ng galit at ng paghihiganti. Sa isang lugar na liblib, may mga natitirang pamilya na nagtuturo sa kanilang mga anak kung paano lumaban. Hindi gamit ang mutya kundi gamit ang tapang at katalinuhan. Gumagawa sila ng mga palaso na pinapahiran ng mga halamang lason. Nagsasanay sila na parang mga anino sa dilim. Ang ilang matandang babaylan na nakaligtas ay nagtipon upang muling buhayin ang mga ritual ng sinaunang panlaban, mga karunungan na mas matanda pa sa pagdating ng kadiliman. Mula sa mga guho, mula sa mga guwang ng mundo, unti-unting bumabangon ang bagong pag-asa. Tahimik, mabagal, ngunit buo ang loob sapagkat alam nila ang tunay na laban ay hindi pa tapos. Sa kabila ng kadilimang bumalot sa buong kapuluan, sa mga lugar na hindi pa naabot ng mga nilalang ng sumpa, nagsimulang bumuo ng bagong tipunan ang natitirang mga tao. Ang mga nalalabing mandirigma ng iba't ibang tribo, mga Darhaya, Lunawa, Silanak at Apunan ay nagsanipuwersa. Hindi na mahalaga kung sino ang dating kalaban, hindi na binibilang kung kanino nagmula ang dugo. Ang tanging mahalaga, mabuhay. Isang lihim na kampo ang itinayo sa pinakagitnang bahagi ng isang makapal na kagubatan sa ilalim ng lilim ng mga matandang puno. Ang mga ugat at sanga ay naging pader. Ang mga sapa ay pinagdugtong upang magbigay daan sa kanilang pagkain at tubig. At sa gitna nito, nagsindi sila ng apoy hindi para magpainit, kundi para magpaalala na hindi pa sila tuluyang nawala. Pinangunahan ng isang matandang babaylan, si Kaambay, ang pagtitipon. Siya ang huling tagapagdala ng sinaunang kaalaman, ang may alam kung paano labanan ang kadiliman hindi lamang sa lakas, kundi sa diwa. Hindi tayo makakabalik sa dati, bulong niya sa mga natitirang pinuno. Ngunit maaari tayong lumikha ng bagong pag-asa. Sa mga gabi, nagtuturo siya sa mga bata ng mga sinaunang orasyon, hindi upang magdala ng kapangyarihan, kundi upang protektahan ang kanilang isipan mula sa takot. Sa umaga, ang mga kabataan ay sinasanay sa mabilisang paggalaw, pagtatago at pag-atake mula sa dilim. Ang mga matanda naman ay nagtuturo ng sining ng pagbuo ng sandata gamit ang anumang makikita sa paligid. Ang mga palaso ay nilalagyan ng lason mula sa mga halamang hindi karaniwan sa gubat. Ang mga sibat ay pinatitibay gamit ang dagta at bakal mula sa nasirang mga kagamitang naiwan ng digmaan. Isang bagong kultura ng pakikibaka ang isinilang, ngunit hindi naging madali ang lahat. Isang gabi, habang nakahimpil ang kampo, isang grupo ng aswang ang nakatunton sa kanilang kinaroroonan. Hindi sila nagsaya, hindi sila nag-ingay. Tahimik na parang anino silang pumasok sa paligid ng kampo. Naramdaman ni Kaambay ang pagdating nila. Sa isang iglap, nagpalipad siya ng abo sa hangin, isang sinaunang babala sa kanyang mga kasamahan. Agad na nagising ang mga mandirigma. Ang mga palaso ay pumailan lang. Ang mga sibat ay pumunit sa hangin. Sa unang pagkakataon mula nang bumagsak ang mga tribo, ang mga tao ay lumaban, hindi sa takot, kundi sa galit. Nagtagal ang laban hanggang sa sumikat ang unang liwanag ng araw. Sa unang pagkakataon rin, nakita ng mga aswang na hindi na sila makakapanalasa ng walang kapalit. Napatay ang ilan sa mga nilalang, ngunit marami pa rin ang nawala sa panig ng mga tao. Sa huli, nanatili silang nakatayo. Hindi na tayo ang mga alipin ng dilim, bulong ni Kaambay habang pinagmamasdan ang nagliliyab na abo ng mga bangkay ng mga kalaban. At sa araw na iyon, ipinangako nila sa isa't isa, kahit anong mangyari, kahit gaano pa kalalim ang gabi, magpapatuloy silang lalaban. Dahil sa bawat paghinga nila, sa bawat pintig ng kanilang puso, sa bawat pagliyab ng kanilang apoy, sila ang magiging bagong liwanag sa mundo ng kadiliman.
Habang lumilipas ang mga araw, napagtanto ni Kaambay na kailangan nilang gumawa ng mas higit pa sa pagtatanggol. Kailangan nilang muling buhayin ang isang sinaunang kasangkapan, ang Sagradong Banga. Ang Sagradong Banga, paliwanag niya sa harap ng nagtipon-tipong mga pinuno, ay isang sisidlang gawa sa basbas ng 4 na elemento: lupa, tubig, hangin at apoy. Ito lamang ang kayang magkulong sa pinagmumulan ng kadiliman. Nagpasya silang maglakbay upang hanapin ang mga nawawalang basbas ng bawat elemento. Isang grupo ng mandirigmang Darhaya at Silanak ang ipinadala sa pusod ng kagubatan upang kunin ang basbas ng lupa, isang batong itim na bumagsak mula sa kalangitan noong unang panahon. Kailangan nilang harapin ang mga nilalang na nagtatago sa lilim ng mga puno, ang mga aninong nilikha mula sa takot. Sa timog, isang pangkat ng lunawa ang nagtangkang hanapin ang basbas ng tubig, nakatago sa pinakailalim ng isang maalat na lawa. Ang mga aswang na nakatira sa ilalim ng tubig ay bantay sarado sa kayamanan at walang sinumang nakabalik mula sa kailaliman ng lawa. Samantala, ang mga mandirigma ng Apunan ay nagtungo sa mga guho ng isang matandang templo sa itaas ng bundok upang kunin ang basbas ng apoy. Kailangan nilang bagtasin ang mga bitak ng bulkan, ang mga pagputok ng usok at ang mga nilalang na nilikha mula sa abo. Sa hangin, isang bagong henerasyon ng Silanak ang sinanay upang hanapin ang basbas ng hangin. Sumampa sila sa pinakamataas na bangin, sa mga lugar kung saan ang hangin ay humahampas ng parang mga palad ng mga nawawalang espiritu. Ang bawat pagsubok ay nagbunga ng sakit, ng pagkamatay, ngunit hindi sila umatras. Isa-isa naibalik nila ang 4 na basbas sa kampo. Gamit ang mga ito, sinimulan ni Kaambay ang paglikha ng bagong sagradong banga, isang lalagyan hindi lamang ng enerhiya, kundi ng lahat ng pag-asa, galit at lakas ng mga natitirang tao. Habang binubuo ang banga, dumadagundong ang lupa, sumisipol ang hangin, at ang tubig mula sa sapa ay tila nagbubunyi. Parang alam ng kalikasan na may natitirang pag-asa. Ngunit alam rin nila, kapag natapos ang banga, kakailanganin nilang harapin si Balkarath mismo. At ang huling laban ay hindi magiging madali. Ngunit ngayong muli silang nagkaisa. Ngayong muli silang tumayo sa ilalim ng iisang layunin. Walang kadiliman ang makakabura sa apoy ng kanilang diwa. Ang araw ng huling laban ay dumating na. Sa gitna ng makapal na kagubatan, sa lilim ng mga puno na saksi sa kasaysayan ng mga ninuno, natapos ang pagbuo ng sagradong banga. Ang banga ay hindi basta sisidlan lamang. Sa bawat ukit sa katawan nito, naroon ang galit ng mga namatay, ang pag-asa ng mga buhay at ang sumpa laban sa kadiliman. Kaambay, ang matandang babaylan, ay lumapit sa harap ng nagtipon-tipong mandirigma, mga kabataang pinanday ng takot at tapang, mga matatandang hindi bumitaw sa paniniwala. May dalang apoy, ang apoy ng huling pag-asa. Ngayong gabi, wika niya, haharapin natin ang halimaw ng ating mga bangungot, hindi para maghiganti lamang, hindi para muling angkinin ang ating mga lupa, kundi para ang ating mga anak at ang kanilang mga anak ay muling makakita ng araw na hindi tinatakpan ng kadiliman. Sa sigaw ng pagkakaisa, dinala nila ang sagradong banga sa gitna ng isang malaking clearing. Ang dating puso ng kapuluan ngayon ay pugad ng lagim. Mula sa itaas ng bundok, naramdaman ni Balkarath ang pag-alog ng lupa. Ang mga aswang na kanyang pinamumunuan ay nagsimulang gumalaw, bumaba mula sa kanilang mga taguan, dala ang gutom na hindi kailanman nauupos. Ang langit ay nagdilim, hindi dahil sa gabi, kundi dahil sa pagdagsa ng mga anino. Ang unang bugso ng mga aswang ay sinalubong ng mga mandirigma.
Ang mga palaso ay pinahiran ng lason mula sa mga halamang hindi karaniwan sa gubat, ay tumama sa mga halimaw, pinabagal sila bago pinatumba ng mga sibat. Ngunit sa bawat napatay na nilalang, 10 pa ang sumusunod. Nagtipon ang mga babaylan sa paligid ng sagradong banga. Sa sabayang pagbigkas ng mga sinaunang orasyon, pinuhusan ng lakas hanggang mapuno ang sisidlan. Ang banga ay nagsimulang magliwanag na pumupunit sa kadiliman. Dumating si Balcarath. Mula sa kadiliman, isang dambuhalang anino ang bumangon. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pulang galit. Ang kanyang katawan ay naglalakbay na parang bagyo. Pinapadapa ang mga puno sa kanyang daraanan. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Sa isang hampas ng kanyang pakpak, nabuwal ang ilang mandirigma. Sa isang pag-ungol, nagapi ang ilan sa mga babaylan. Ngunit hindi sila umatras. Ang mga mandirigma ay bumuo ng isang bilog sa paligid ng sagradong banga. Pinoprotektahan ito ng kanilang sariling katawan. Sa gitna ng kanilang paglaban, ipinasa-pasa ang sulo, ang apoy ng diwa ng tao. Ang mga eksena sa clearing ay parabang isang marahas na sayaw. Ang mga mandirigma ay umaatake sa bawat direksyon. Ang mga kanilang sibat at palaso ay kumikislap sa ilalim ng mahina, ngunit matatag na liwanag ng banga. Sa bawat pag-atake ng aswang, isang mandirigma ang bumabagsak, ngunit sa kanyang pagkabagsak, 2 pa ang sumusunod upang humarang. Kaambay, sa kabila ng kanyang katandaan, ay nanatili sa tabi ng banga, paulit-ulit na binibigkas ang sinaunang mga dasal. Ang kanyang tinig, bagamat paos, ay matatag at matindi. Ang hangin sa paligid ng banga ay nagsimulang kumapal, pumalot sa kanila ng proteksyon laban sa kadiliman. Ngunit si Balcarath ay hindi basta sumusuko. Isang dagundong ang lumipad mula sa kanyang dibdib. Sa lakas ng kanyang sigaw, ang mga ulap ay nagsipangalis at ang mga puno sa paligid ng clearing ay nagsipagbagsakan. Isang grupo ng mga mandirigma ang nawasak sa isang iglap, ngunit ang mga natira ay hindi umatras. Sa halip, lalo nilang pinatibay ang kanilang depensa. Sa gitna ng kaguluhan, isang binatilyo mula sa tribong Silanak, si Dayang, ang nagdesisyong kumilos. May lumiliyab na kahoy sa kamay. Tumakbo siya palapit sa sagradong banga at isinawsaw ang apoy sa lumiliwanag nitong enerhiya. Sa pag-angat ng kanyang kamay, sumiklab ang apoy sa dulo ng hawak niyang kahoy ng isang liwanag na hindi kayang pagmasdan ng mga nilalang ng kadiliman. Isang hukbo ng aswang ang nabulag, napaatras at bumagsak sa sarili nilang lakas. Muling dumaluyong si Balcarath. Sa kanyang galit, bumuka ang lupa at mula sa kailaliman, sumulpot ang mga nilalang na halos hindi na mukhang tao, mga halimaw na puro buto, balat at kadiliman. Ang laban ay naging mas brutal, ngunit ang liwanag ng banga ay patuloy na lumalakas. Sa bawat pag-atake ng mga halimaw, sa bawat pagbagsak ng isang mandirigma, ang liwanag ay nagiging mas matatag, mas maliwanag. Sa wakas, tumayo si Kaambay sa harap ng lahat, itinaas ang kanyang kamay at sa huling pagkakataon, isinumpa ang isang orasyon na matagal nang hindi binibigkas ng tao. Sa ngalan ng lupa, tubig, hangin at apoy, sa ngalan ng lahat ng nabuhay at namatay, binabalik namin sa kailaliman ng anak ng kadiliman. Sa isang matinding pagsabog ng liwanag, bumalot ang enerhiya mula sa banga kay Balcarath. Ang halimaw ay napasigaw, isang hiyaw ng galit, takot at pagkatalo. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang hinihigop papasok sa sagradong banga. Ang kanyang pakpak ay naghiwa-hiwalay, ang kanyang mga kuko ay naglagas, at ang kanyang pulang mga mata ay unti-unting nawala sa dilim. Ang mga natitirang aswang, nawalan ng pinagmumulan ng lakas, ay nagsimulang magsipaghina, nagsipaglaho na parang alikabok na tinatangay ng hangin.
Ang clearing ay napuno ng katahimikan. Pagkatapos ng matagal na laban, pagkatapos ng matinding pagdurusa, nanatili ang mga tao na sugatan, pagod, ngunit buhay. Dahan-dahan lumapit sila sa sagradong banga. Nakita nilang ang banga ay nagbago ng kulay, naging pilak at ginto, simbolo ng kanilang tagumpay at bagong simula. Si Kaambay, bagamat mahina na, ay ngumiti. Hindi natin kinalimutan. Hindi tayo bumigay. Sa pagsikat ng araw, tumayo ang natitirang mga mandirigma sa gitna ng clearing. Pinagmamasdan ang unti-unting pagbabalik ng liwanag sa kapuluan. Ang kanilang mga anino na dati minamaliit ng takot ay ngayoy nagsilbing paalala na kahit ang pinakamadilim na gabi ay kayang lagpasan ng lakas ng loob at pagkakaisa. At sa kanilang paghinga, sa bawat pintig ng kanilang puso, isinumpa nila, hindi na muling babalot ang kadiliman sa kanilang mundo. Sa paglipas ng unang araw na hindi binabalot ng takot, nagsimula ang pagselyo kay Balkarath. Sa gitna ng clearing, kung saan nangyari ang huling laban, tumayo ang mga natitirang babaylan at pinangunahan ang sagradong ritual. Ang sagradong banga ngayon ay nagliliwanag ng pilak at gintong liwanag ay inilagak sa gitna ng isang malalim na hukay, hinukay gamit ang kamay ng mga mandirigmang nagtagumpay laban sa kadiliman. Kaambay, bagaman ng hihina, ay itinuro ang mga hakbang. Ang banga ay hindi maaring basta ilibing, wika niya. Kailangan itong itago sa lugar kung saan ang apat na elemento ay nagkakatagpo at kaya nagtungo sila sa isang lihim na lambak, isang lugar kung saan may dumadaloy na ilog, pumapailan lang ang hangin mula sa mga bangin, nag-aalab ang mga bato mula sa bulkan at yumayakap ang lupa sa lahat ng iyon. Doon sa ilalim ng mga ugat ng pinakamatandang puno, hinukay nila ang pinakalalim na silid. Sa loob ng 3 araw at 3 gabi, walang tigil nilang hinukay ang lupa. Ang bawat patak ng pawis, bawat paghampas ng kamay sa bato at ugat ay bahagi ng panalangin para sa muling pagbangon ng kanilang bayan. Ang sagradong banga ay inilagay sa gitna. Sa paligid nito, inukit nila ang mga sinaunang simbolo ng proteksyon, mga panalangin ng lupa, tubig, hangin, at apoy. Bawat ukit ay sinamahan ng patak ng kanilang sariling dugo bilang panata ng katapatan. Sa mismong oras ng pagselyo, nagtipon ang mga babaylan, mga mandirigma, at mga bata sa paligid ng hukay. Ang bawat isa ay nag-aalay ng huling panalangin, isang pag-usal ng pangako na hindi kailanman hahayaan ang kadiliman na muling bumalik. Pagkatapos ng pagselyo, naglagay sila ng mga tagabantay sa bawat elemento, mga mandirigma, mga babaylan, at mga bagong binatang sinanay sa mga bagong paraan ng pakikidigma laban sa dilim. Ang lugar ay tinakpan ng lupa, pinatungan ng mga ugat at mga puno, at binalot ng mga ritual na hindi kayang sirain ng kahit anong nilalang. Hanggat nananatili ang banga sa ilalim ng lupa, wika ni Kaambay, hindi na muling makakalaya ang kadiliman. Ngunit alam rin nila ang oras ay lilipas. Ang mga tao ay makakalimot, ang mga kwento ay magiging alamat, ang mga alamat ay magiging mito. Kaya naman sa bawat bagong henerasyon, pinili nila ang isang tagapag-ingat, isang mandirigma, isang babaylan, o isang karaniwang tao na may matibay na puso. Sila ang mga magiging bantay ng lihim, magpapasa ng kaalaman sa susunod. Lumipas ang mga taon, ang mga dating bayani ay naging mga kwento ng kabayanihan. Ang mga dating mandirigma ay naging mga pangalan sa mga kwento ng gabi. Ngunit sa bawat dulo ng bawat alamat, isang paalala ang laging inuusal. Mayroong isang banga sa kailaliman at sa loob nito natutulog ang kadiliman.
Isinasalaysay ng mga matatanda na minsan sa gabi ng pinakamalalim na dilim, naririnig pa rin ang mahinang pag-ungol mula sa ilalim ng lupa, hindi upang takutin ang mga bata kundi upang ipaalala sa lahat. Ang kadiliman ay hindi kailanman tuluyang naglalaho. Ito ay natutulog lamang, naghihintay ng pagkakataon. Sa pagdaan ng maraming salinlahi, unti-unti ring nagbago ang anyo ng mundo. Ang mga tribo ay nagsanib, nagsimula ang mga bagong bayan, at ang mga sinaunang paraan ay nalimutan ng karamihan. Ngunit sa mga sulok ng kapuluan, sa mga tagong pamayanan, nanatili ang mga tagapag-ingat. Hindi sila mga mandirigmang may sandata, kundi mga guro, mga tagapagsalaysay, mga matandang tahimik ngunit matatalim ang mga mata. Itinuro nila sa mga bata na igalang ang lupa, ang tubig, ang hangin at ang apoy, hindi lamang bilang bahagi ng kalikasan, kundi bilang mga tanikala na humahawak sa isang nilalang na hindi dapat gumising. At minsan, sa mga pinakatagong gabi ng buwan, kapag ang hangin ay malamig at ang mga apoy ng mga campfire ay nanginginig, nagtitipon ang ilang piling pamilya upang muling ulitin ang sinaunang panata. Kami ang tagapagbantay, kami ang liwanag sa gitna ng gabi, kami ang huling pader laban sa pagbabalik ng kadiliman. Isang gabi, sa isang liblib na lugar, isang batang lalaki ang nagising mula sa isang bangungot. Narinig niya ang kanyang lolo, isang matandang babaylan na tahimik na nagdarasal sa tabi ng apoy. Lumapit siya. "Lolo, totoo po ba ang kwento?" tanong ng bata. "Totoo, apo," sagot niya. "Totoo ang halimaw, totoo ang banga, at totoo rin ang lakas ng tao." Inabot ng matanda ang kamay ng bata, inilagay ito sa ibabaw ng kanyang puso. "Habang ang apoy na ito ay nabubuhay sa loob mo, walang kadiliman ang makakadaig sa iyo." Sa gabing iyon, habang ang mga bituin ay kumikislap sa kalangitan, ipinasa ang panata sa bagong henerasyon. At sa kailaliman ng lupa, sa ilalim ng mga ugat na pinakamatandang puno, sa ilalim ng mga sapa at abo, natutulog si Balkarath. Tahimik, nag-aabang, ngunit nakatali sa sumpa ng mga nilalang na hindi kailanman sumuko. At sa bawat tibok ng puso ng mga taong naniniwala, bawat pulong ng panalangin, bawat pagsindi ng apoy sa gitna ng dilim, muling pinapatatag ang tanikala na humahawak sa kanya. Sa ganitong paraan, nagpatuloy ang kwento ng unang aswang. Isang kwento ng kadiliman, isang kwento ng katatagan, isang kwento ng walang hanggang pagbabantay. Pagkatapos ng dakilang labanan at ang pagselyo kay Balkarath, nagsimula ang tunay na panahon ng paghilom at pagbagsak. Ang mga tribo na minsang naghari sa kapuluan, Darhaya, Lunawa, Silanak, Apunan, ay hindi na muling naging tulad ng dati. Marami sa kanilang matatandang kasapi ang namatay sa digmaan, habang ang mga kabataan ay naiwan na may mga pilat sa katawan at isipan. Ang mga bayan na dating puno ng musika at kasayahan ay naging tahimik. Ang mga bukirin na minsang luntian ay natuyo, iniwan ng mga magsasaka na hindi na makabalik mula sa giyera. Sa mga bayan, ang mga guho ng mga tahanan ay naging paalala ng sakripisyo ng kanilang mga ninuno. Isang malaking pagpupulong ang ginanap sa gitna ng kapuluan kung saan ang mga nalalabing pinuno ay nagtipon. Dala ng pagod at lungkot na pagkasunduan nila na tapusin na ang lumang kaayusan ng paghahari ng bawat tribo. Wala ng Darhaya, Lunawa, Silanak o Apunan. Ang mga pangalan ng mga tribo ay dahan-dahang naglaho, nilamo ng bagong pamumuhay kung saan ang layunin ay mabuhay, hindi maghari. Sa mga unang taon ng bagong panahon, ang mga tao ay nabuhay sa takot at pag-asa. Takot na muling bumangon ang kadiliman. Pag-asa na marahil, hindi na nila ito kailangang harapin muli. Dito nagsimulang lumaganap ang mga alamat.
Mga matatanda sa bawat baryo ang nagsimulang ikwento ang unang aswang, ang nilalang na minsang nilikha upang magsilbing sandata ngunit naging salot sa buong kapuluan. Ang kwento ay nagbago-bago, depende sa kung sino ang nagsasalaysay. May mga nagsasabing si Balkarath daw ay isang Diyos na pinagtaksilan. May iba namang nagsasabing siya ay isang nilalang na isinumpa ng mga bituin. Ang iba'y nagkuwento na siya ay nilikha mula sa galit ng mga ninuno. Ngunit sa bawat bersyon ng kwento, isang bagay ang hindi nagbabago. Siya ang unang aswang. At siya ang pinagmulan ng lahat ng kinatatakutan ng mga tao sa dilim. Kasabay ng pagkalat ng alamat ay ang pag-usbong ng mga bagong paniniwala. Nagsimula ang mga tao na magtayo ng mga anting-anting na gawa sa batong itim at kahoy na sinunog sa apoy. Gumagawa sila ng mga panalangin para sa proteksyon sa tuwing lulubog ang araw. Ang mga bata ay tinuruan na huwag lumayo sa kagubatan kapag hating gabi. Isang bagong kultura ng takot at pag-iingat ang naipamana sa bawat henerasyon. Ngunit habang lumalalim ang panahon, habang tumatanda ang mga kwento, dahan-dahan ding naglalaho ang tunay na alaala ng dakilang digmaan. Ang mga bagong henerasyon ay lumaking iniisip na baka alamat lamang talaga ang lahat, na baka hindi totoo si Balkarath, na baka kathang-isip lamang ang lahat ng mga sakripisyo at kabayanihan. At sa bawat pagkalimot, sa bawat pagkalagas ng paniniwala, humihina ang tanikalang nagkukulong kay Balkarath. Sa mga bayang naligaw sa paglimot, nagkaroon ng panibagong mga kwento. Lumitaw ang iba't ibang anyo ng mga nilalang ng dilim, mga nilalang na kayang magbago ng anyo, mga nilalang na naninibasib sa mga bagong silang, mga nilalang na bumibiktima ng mga naglalakad sa gabi. At sa bawat kwento ng bagong anyo ng aswang, bumabalik ang mga ugat sa iisang pinagmulan, sa nilalang na minsang sumubok, sumakop sa buong kapuluan. Ang mga matatanda ay nagpatuloy sa pagsasalaysay ng mga kwento sa mga gabi ng bagyo. Sa ilalim ng mga kubong gawa sa kawayan, habang umiihip ang malakas na hangin, pinubulungan nila ang mga bata ng lumang kwento ng takot na hindi lamang upang takutin, kundi upang itanim ang kaalaman na hindi dapat kalimutan. Habang ang mga alamat ng aswang ay lumaganap at naging bahagi ng kultura, hindi na malaya ng marami na sa likod ng mga kwento, may mga bulong ng katotohanan na patuloy na nag-uusbong. Sa mga liblib na kabundukan, sa mga malalayong isla, at sa mga lugar na hindi madalas marating ng mga bagong sibilisasyon, unti-unting nagsimulang lumitaw ang mga bagong nilalang. Mga nilalang na hindi lamang produkto ng takot o imahinasyon, kundi mga tunay na anak ng kadilimang naiwan ng unang aswang. Ang mga ito ay hindi na kasing dambuhala ni Balkarath, ngunit taglay nila ang bahagi ng kanyang kalikasan, gutom, tuso at hindi mamatay-matay. Sila ang mga anak ng kadiliman, unang henerasyon ng mga aswang na nagbagong anyo upang makapag-survive sa paglipas ng panahon. Mayroong mga likas, mga nilalang na nananatili sa kagubatan, nakikibagay sa mga hayop, halos hindi na nakikilala bilang dating tao. May mga panlilinlang, mga aswang na marunong bumihis, bumalot ng balat ng tao at magpakita bilang ordinaryong mamamayan. Sila ang mga nangungupit ng buhay sa katahimikan ng gabi sa gitna ng mga pamayanan. At may sumpa ang mga lahing aswang na isinilang na may halong dugo ng tao. Mga nilalang na nag-aalinlangan sa kanilang sariling kalikasan. Minsan ay nabubuhay bilang tao, ngunit nagiging halimaw kapag sumasapit ang gabi ng bagong buwan. Sa iba't ibang bahagi ng kapuluan, may mga hindi maipaliwanag na pagkawala. May mga alingas-ngas tungkol sa mga barangay na nilisan ng buong populasyon. Iniwang walang laman kundi mga guho,
at nagkakalat na abo. Hindi ko na alam kung gaano katagal akong nakaupo rito, nakayuko sa liwanag ng gasera habang pinagmamasdan ang lumang tela na ngayon ay tila nakaukit na sa bawat sulok ng isipan ko. Ako si Dr. Elias Moreno, isang archaeologist, at sa wakas natapos ko na ang pagbasa sa telang ito. Ang tela ng kasaysayan, ng dugo, ng digmaan at ng nilalang na si Balkarat. Habang binabasa ko ang huling linya, parang may dumaan na malamig na hangin sa batok ko. Tumingin ako sa paligid ng tent. Walang tao. Ngunit may kung anong gumapang sa ilalim ng balat ko. Hindi ito takot, mas malalim. Isa itong pangambang matagal nang natutulog sa kailaliman. At ngayon, unti-unti nang gumigising. Ang mga mata ko'y muling bumalik sa tela. Sa bawat ukit ng simbolo at bawat linya ng sinaunang titik, para bang naririnig ko ang tinig ng mga tribo. Nakikita ko sa imahinasyon ang mga mandirigmang arawon, ang apoy na sumisiklab sa gitna ng kagubatan at ang dambuhalang aninong tinatawag nilang Balkarath na umaalimbukay sa gitna ng gabi. Para akong hinihigop ng tela, hindi na lamang ito kasaysayan, ito ay isang babala. Habang nakatitig ako sa huling bahagi ng tela, may napansin akong kakaiba, isang tila manipis na layer sa gilid ng tela, parang may ibang pirasong nakatiklop sa ilalim nito. Maingat kong pinagdikit ang mga daliri at hinawi ang tela. Doon sa ilalim ng natuyong hibla, may nakaipit na bagay, isang maliit na piraso ng balat na may guhit na tila mapa. Hindi ito bahagi ng pangunahing kwento, ngunit malinaw ang intensyon. Isang marka sa gitna ng isang isla sa silangang bahagi ng Pilipinas ang agad kong nakita. Isang lugar na hindi ko pa naririnig kailanman sa modernong heograpiya. Sa pusod ng islang iyon, ayon sa mapa, ay nakabaon ang sagradong banga. Kinabukasan, isinama ko ang dalawang kasamahan sa ekspedisyon. Tumawid kami sa dagat gamit ang isang lumang bangka. Habang naglalayag kami, hindi mawala sa isip ko ang bigat ng hawak kong mapa. Ang langit ay bughaw, ngunit may kung anong lungkot sa hangin. Parang ang dagat ay tahimik na nagmamatyag. Pagdating namin sa isla, sinalubong kami ng makakapal na hamog at matataas na damo. Tahimik ang paligid at tila ba walang sino man ang nakarating dito sa napakahabang panahon. Napansin kong may mga puno rito na may balat na tila may mga gasgas ng matatalim na kuko. Hindi ko masabi kung hayop o tao ang gumawa nito. Matapos ang ilang oras ng paglalakad, natagpuan namin ang punong balete. Malaki, matanda, at parang may buhay. Doon sa lilim nito nagsimula kaming maghukay. Sa bawat hukay ng pala, para akong hinihigop ng lupa. Parang may tinig na mahina akong naririnig sa ilalim. Habang lalong lumalalim ang aming hukay, napansin ko ang biglang katahimikan ng paligid. Wala nang huni ng ibon. Wala nang galaw ng sanga. Ang lupa parang may ayaw ipahukay. Sa bawat hataw ng pala, may ugat na sumusubok harangan kami, para bang nagtatanggol ng lihim. Sa gitna ng paghuhukay, nagdesisyon akong umupo muna at inumin ang aking tubig. Ngunit habang nakatitig ako sa paligid, may naaninag akong parang porma ng bilog sa lupa. Hindi gawa ng tao, ngunit malinaw ang hugis. Isa itong selyo. Isa sa mga selyong nakita ko sa tela at saka sila dumating. Una kong narinig ang tunog ng mga gulong. Maya-maya, sumulpot mula sa kakahuyan ang 6 na armadong sundalo. Hindi sila lokal at siguradong hindi sila kasali sa alinmang ahensya ng pamahalaan. Kasunod nila ang 3 lalaking nakaitim, pormal ang kilos at may insignia sa dibdib. Entry. Puting letra sa logo nakahugis ng vault na may bungo ng tao sa gitna. Dr. Elias Moreno. Malamig na bati ng isa sa kanila. Kami na ang bahala rito. Hindi ko sila kilala.
Wala rin silang paliwanag. Pero alam ko ang tingin nila sa akin, sagabal. Agad akong suminyas kay Maro. Tahimik niyang inilagay ang lumang tela sa ilalim ng backpack ko, pinatungan ng mga damit. Hindi nila dapat makita ang tela, hindi nila dapat mabasa ang kasaysayan nito. Habang papalapit sila sa hukay, napansin ko ang selyo sa ilalim ng lupa. Ang ukit na nakita ko na sa tela, sa mismong imahe ng pagkakakulong kay Balcarath, may tila aninong dumaan sa ilalim ng lupa, mabilis at hindi mahuli ng mata. Kumislot ang hangin, kumapal ang dilim. Ngunit hindi sila natinag. Maingat at tila may sinusunod na ritual, agad na inilabas ng isa sa mga nakaitim ang isang metal box. Matingkad ang kulay, abong metal, at sa ibabaw nito may mga ukit na salitang hindi ko kailanman nakita at isang malinaw na pangalan, Entry 001. Mula sa anyo nito, malinaw ang layunin. Dito nila ilalagay ang banga. Dalawa sa mga sundalo ang bumaba sa hukay gamit ang makinaryang dinala nila. Marahan ngunit mabilis nilang niretrieve ang sagradong banga. Walang seremonya, walang paliwanag. Para sa kanila ito ay trabaho lang. Isang bagay na kailangang ikahon, iselyo at itago sa mata ng mundo. Nang maisara ang metal box, agad nilang sinelyuhan ang mismong hukay. Pinatungan ito ng isang mabigat na takip na bakal at sinabayan ng pag-ukit ng simbolo mula sa insignia nila. Isang vault na may bungo sa gitna. Wala silang sinabi, pero alam kong may pinipigilan silang muling lumabas. Isang opisyal na may matigas na boses ang lumapit sa amin. Umalis na kayo sa isla. Simula ngayon, ito ay classified territory. Habang kami sinasamahan ng mga sundalo pabalik sa baybayin, napansin ko ang lalagyan, ang metal box. Tila ba buhay ito, may init na nagmumula sa loob. At ang mga ukit sa ibabaw, unti-unting umiilaw. Hindi ko alam kung anong ginawa nila sa panga. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw. Isinara nila ito hindi upang itago ang katotohanan, kundi upang tiyaking hindi na kailanman makalaya ang unang aswang. Ang lahat ay tahimik nang umalis kami sa isla. Wala ni isa sa amin ang naglakas loob magsalita habang tinatahak namin ang makipot na daan pabalik sa baybayin. Sa bawat hakbang ko, para akong binabalot ng tanong na hindi ko kayang sagutin. Kung totoo ang lahat ng nasa tela, kung totoo ang nakita namin, gaano karaming iba pang katotohanan ang itinago sa atin. Nang makarating kami sa dalampasigan, isang bangkang may motor na kulay itim ang naghihintay. Walang palatandaan kung saan ito galing. Ang mga sundalo matapos kami ihatid ay umalis agad pabalik sa gubat. Naiwang kaming tatlo, ako, Maro at si Gina, tahimik na nagkakatinginan. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa natin, bulong ni Gina habang papalayo ang bangka. Parang hindi lang basta kasaysayan ang binuksan natin. Hindi ako sumagot. Ang katotohanan iyon ay matagal nang gumagapang sa dibdib ko. Pagbalik namin sa lungsod, agad kong isinara ang lahat ng papel. Ang tela ay itinago sa pinakaligtas kong lalagyan. Hindi ito dapat makita kahit kanino. Hindi ngayon. Ngunit tuwing gabi, naririnig ko pa rin ang sigaw mula sa ilalim ng isla. Isang linggo makalipas, may dumating na liham. Walang pangalan, walang address. Sa loob ng sobre, iisang papel lamang, isang dokumento na may malaking selyo. Entry 001, classified status, contained. Ito ang kwento ng unang aswang, si Entry 001. At ngayon siya ay nakakulong sa The 13th Scream Horror Vault, isang pasilidad na pinamamahalaan ng Entry Division. Sa iba, baka nagtataka kayo, bakit lagi ninyong naririnig ang salitang entry sa bawat kwento sa The 13th Scream? Hindi ito basta imbento. Hindi ito gawa-gawa lang na label. May dahilan kung bakit
Entry ang tawag namin sa bawat nilalang na isinulat at isinara sa The 13th Scream Horror Vault. Sa Pilipinas, matagal ng bahagi ng takot ang mga nilalang na ikinuwento sa atin simula pagkabata, mula sa mga aswang sa gitna ng gabi hanggang sa tikbalang sa kabundukan, engkantong nangaakit sa gubat at multong hindi matahimik sa mga lumang bahay. Isama mo na rin ang mga kwento ng matatanda, babala sa baryo, pananakot sa mga bata, at alamat na isinulat sa likod ng mga lumang pahina ng kasaysayan. Lahat ng ito'y bahagi ng kinatatakutan nating mundo. Pero dito sa The 13th Scream, isa lang ang tawag sa kanila, entry. Hindi ito basta letra at bilang, isa itong acronym, at bawat letra may dalang babala. E, encrypted, walang opisyal na tala, ang pinagmulan nila, sadyang itinago. N, non-human, hindi tao, hindi hayop, hindi sila para sa mundong to. T, threat, lumalabag sila sa katahimikan, pumapatay, nananakit. O, retention, dapat ikulong, bantayan. Dahil kapag nakawala, may kapalit. Y, yield, may epekto sa katawan, sa isipan, at sa mismong realidad ng sino mang makasalubong nila. Kaya entry ang tawag dahil bawat nilalang sa The 13th Scream Horror Vault ay isang panganib na isinusulat, sinisikap itago at ipinagbabawal na mailantad sa mundo. Pero tandaan, minsan may nakakawala. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa The 13th Scream at i-click ang notification bell dahil may mga kwentong hindi lang nananatiling kwento,